Ito po ang speech ng ating mahal Pangulo. Maayong adlaw sa inyo, anak. Natutuwa akong makasama ang ating mga magsasaka, mangingisda, at ang inyong mga pamilya sa araw na ito upang magkandog ng tulong. Tunay nga po na napakaganda na lalawigan ng Luzon at nakakabihani ang inyong mga likas na yaman. Magmula sa malakristal na karagatan hanggang sa mga lumpiang kabundukan. Hindi ko po maiwasan mapahama sa makapigilang tanawin ng inyong lalawigan. Hindi rin po lingid sa kaalaman na nakakarami na ang Luzon ay nanatangi sa masaganang deposito at kalidad ng inyong marmol. Ito ang nagbibigay daan upang mahasa ang inyong galing sa panilo at mapapaniliti ang inyong idolo bilang Marble Capital of the Philippines. Kaya naman, ipapot ang aking pusong suporta sa inyong mga industriya kabilang ang sektor ng agrikultura at pangingisda. Pati na rin sa ating mga kababayan sa nagsisilbing halina nito. Kaugnay nito, nagpapasalamat ako sa ating mga magsasaka at mangingisda na dumalo sa ating pahinaya ngayong araw. Piling ko na ang ayuda na namin ngayon ay makatulong sa inyong hanap buhay at lalo mapatibay sa inyo bilang isang lalawigan. Batid ko ang bigat ng mga pagsubok ng El Nino. Ayon nga sa datos ng ating nakalap, ang sektor ng agrikultura sa inyong rehiyon ay nakaranas ng pagkalulit na mahigit sa 3 bilyong piso at humigit kumulang 34,000 magsasaka at mangingisda ang naapektuhan nito. Bukod pa rito, ang halos 50,000 pamilya sa mga lalawigan ng Luzon, Occidental Mindoro at Oriental Mindoro na nakaranas sa matinding pinsala dahil sa El Nino. Kaya naman, asahan ninyo, simula na lamang ito ng aming pag-aagapay upang tuloy-tuloy ang inyong pagbangon at pag-unlad. Sa pangunguna ng Department of Agriculture, magbabahagi kami ng 120 sako ng yellow corn seed, mahigit 300 at 60 bote ng organic liquid polar fertilizer at mga fertilizer discount vouchers. Mamimigay din kami ng mga unit ng pump and engine set, corn sheller, power sprayer, grass cutter, hammer mill, hand tractor, feed pelletizing machine, at iba't pang gamit pansaka. Kasama rin dito ang pamimigay namin ng African Swine Fever Identification na nagkakahalaga ng mahigit 3 milyong piso. Hindi naman magpapahuli ang National Irrigation na naghanda ng Operation and Maintenance Subsidy para sa mga Irrigators Association na nagkakahalaga ng higit 1 milyong piso. Dagdag pa dito, magpapagawa tayo ng irrigation system na nagkakahalaga ng 26 na milyong piso para sa Danau Sur, Dugdugan, Gawawan at Tabubuan Tulay. Sa ilalim naman ng Survival and Recovery Loan Program ng Agricultural Credit and Policy Council, mamimigay kami ng cheque na nagkakahalaga ng 10 milyong piso. Kasunod nito sa ilalim ng Agri-Negosyo Loan Program na nasa 5 milyon piso. Kasama rin ang Bureau of Soils and Water Management na naghanda ng isang composting facility for biodegradable waste. Sa pangunguna naman ng Philippine Coconut Authority,
Magkakaroon kami ng 2,200 sako ng agricultural grade soil fertilizer. Ang Agricultural Training Institute ay magbibigay naman ng financial assistance para sa kapapatayo ng Farmers Information and Technology Services. Kasama rin natin ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na magbabahagi ng 2 induction cookers, halos 30 gill nets, 3 payaw, 3 food processing equipment, 2 bone repair materials at 3 fiberglass reinforced boats. Narito rin ang Department of Labor, ang DOLE, na magbibigay ng mahigit 774,537 pisong assistance para sa Integrated Livelihood Program. Samantala, naghanda naman ang TESDA o ang Technical Educational Schools Development Authority ng halos 50 starter toolkits kasabay na ipapapatupad ng kanilang Special Training for Employment Program. At mula naman sa aking opisina, sa Office of the President, magbibigay ng 10,000 piso sa ilang mga magsasaka at mangingisda na nangangailangan ng tulong. Sa kabuuan, ang total mapapahagi ay higit 116 milyong piso para sa mga taga-benepisyaryo galing sa Romblon, Oriental Mindoro at Occidental Mindoro. At ito pa importante, bukod yan, magbibigay din ang DSWD ng tig sa 10,000 piso sa ating mga magsasaka, mangingisda at kanilang mga pamilya sa ilalim ng ayuda sa Kapos ang Kita program. Bilang magpapahuli ang opisina ng magiting na House Speaker Martin Romualdez na magbibigay ng tig 5 kilong bigas sa lahat ng dumalo ngayong umaga. Mga kababayan, ang okasyon natin ngayon ay bunga ng ating panawagan sa pagkakasaya. Sa ilalim ng Bagong Pilipinas, ang bawat sakay at ahensya ng gobyerno ay nagtutulungan upang magbigay ng karapatang tulong sa ating mga mamamayan. Kaya kasama po ninyo na simula pa lamang ng aking pinagkaisang lakas upang maging mas maayos ang pagbibigay ng serbisyo sa sambayan ng Pilipino. Ukol naman sa suliraning na serbisyo pangkalusugan sa inyong lalawigan, ang Department of Health ay aktibo na ipagtulungan sa inyong mga lokal na pamahalaan upang mapaayos at maging moderno ang inyong mga healthcare facilities at magdagdagan ang mga medical professionals, specialists at healthcare workers sa inyong lugar. Sa katunayan, noong nakaraang Abril, na ipagkaloob ng amin ang isang super health center sa bayan ng Magdiwang sa Sibuyan Island. Umaasa kaming higit sa malilinang paninyo ang mga kapatid namin tulong upang mapagyaman pa ninyo ang inyong lalawigan. Naway maging susi ito upang madoble ang inyong mga ani, matutunan ang pangangailangan ng mga maraming pamilya, problemanon, at mapasigla ang ekonomiya ng Mimaropa at ng buong bansa. Hangad ko na magsilbi itong inspirasyon upang mapalalim ang inyong kaalaman sa agrikultura. Mapalawak ang mga kasanayan at mapaganda ang inyong mga buhay matapos ng ganito.
Patuloy tayo magtiwala sa kakayahan ng bawat isa at magtulungan sa paglalakbay tungo sa isang bagong Pilipinas. Isang bansang puno ng liwanag, pag-asa at kasaganahan ng bawat isa. Maraming salamat po. Mabuhay ang mga Romanon, mabuhay ang bagong Pilipinas.